Eksklusibong kinuwento sa News 5 ng isang Pinoy ang sinapit niyang pagmamalupit sa isang scam hub sa Cambodia. Ipinakita rin niya ang kakaibang tattoo na nagsisilbing ID raw nila sa scam farm. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Sariwa pa rin sa 28 anyos na si Jun ang bangungot na inabot niya sa Cambodia. 2022 nang alukin siya ng kaibigan ng dating nobya ng trabaho bilang call center agent sa Phnom Penh. Dahil sa pandemya, kinagat agad ni Jun ang trabaho lalo't sagot naman daw ng kumpanya ang mga gastusin. Yan ay kahit paduda na raw si Jun dahil wala siyang hawak na employment visa. Nagkameron kami ng contact sa loob sa immigration na under the table. So sa halagang 150,000 nakalabas ako sa Pilipinas. Pero pagdating sa Cambodia, dinala na siya sa isang liblib na scam hub. 5 oras na biyahe mula sa Phnom Penh. Imbes na maging customer service representative, ginawa siyang investment scammer. At dahil Pinoy, Philippine accounts ang pinahawak sa kanya. Tatawagan daw niya ang mga biktima at bubuduli na mag-invest ng 500 pesos na magti-triple raw sa loob ng ilang linggo. Matapos ang isang buwang pagtatrabaho, binigyan na ng ID si Jun. Pero ang ID, kakaiba dahil isang tattoo. Bali ito po yung ID ko doon sa Cambodia. May ganyan, no? Kahit ibang lahi. Opo, meron din. Paliwanag dito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, posibleng simbolo ang tattoo na pagmamay-ari na ng scam farm operators ang kanilang empleyado. Gaya rin ng ibang nadiskubring scam farm o Pogo Hub sa Pilipinas at Myanmar, matinding parusa rin ang pinagdaanan ni Jun pag hindi nakakakota. Papaikutin ka sa oval na napakalaki ng ilang 100 na ikot ka doon pag hindi ka nakakuha ng target. Iniimbestigahan naman na ng Bureau of Immigration ang aligasyon ng padulas o pagbabayad para makalabas ng bansa. It is very horrible to hear, no? Na mayroon pang nangyayaring ganyan, but rest assured po ang ating opisina ay patuloy po yung cleansing. Sa gitna niya nakatanggap ang Philippine Police Attaché sa Bangkok ng impormasyong ginagawa rin daw tester ng droga ang ilang Pinoy scam farm workers. Base sa investigasyon ng mga otoridad, idinadaan daw muna ang mga nabibiktimang Pinoy sa Thailand para maitawid sa Myanmar, Cambodia at Laos at pagtatrabahuhin sa mga scam farm. Parang ginawang guinea pig na parang sila yung pinapatry ng mga nagtitimpla ng mga drugs tulad ng mga party drugs. Dahil sa pagkakabulilyaso ng scam hub operation sa Myanmar, asahan na umano ang paglipat nito sa Laos at Cambodia. Minomonitor na rin ng Philippine Police Attaché sa Bangkok ang mga Pinoy na may kaduda-dudang travel record sa tinatawag na Golden Triangle sa nakalipas na isang buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.